Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nahuli na po si Christopher Lau, dati pong DBM, nung panahon ni Pangulong Duterte. Yan. Pag-uusapan din po natin, pero nakapagpiyansa agad. Yung hopya hopya ni Marcoleta nawawala. May kinalaman ba si Franz Castro? Ganyan po mga usapan ngayon eh. Nililibang po tayo ng mga tadhana eh. Si Franz Castro ang katabi niyang umunguya. Pag-uusapan din po natin, ito po, nahuli rin po yung kapatid ni Michael Yang, no? Diyan po sa NAIA. Tapos inuugnay na naman sa mga Duterte, anak ng tinapay naman, no? Ha? Ito po hindi. Ito po hindi ano to, pag-uusapan talaga natin kasi pero may mga bago tayong ano rito, atake sa kanilang mga ginagawa, no? Yung katotohanan po. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin. Alam nyo po, ang tagal na po ng, yung Parmali, binilang ko po kung ilang buwan yan, 7 months, no? Yung Parmali, dyan po involved to si Leo. Wala po akong pakialam kung talagang may krimen yan. Tama lang po yun, kaya nga tayo may korte, di ba? Kaya lang, yung pagpo-project nila na napakatindi ng ginawa nila Liao, bakit po kahuhuli pa lang nakapagpiyansa agad? Di po ba? Ibig sabihin, nag-aaksaya ng 7 buwan, tapos pag nahuli, alam niyo yun, nag-aksaya kayo ng 7 buwan para imbestigahan yung Parmali. Tapos pag nakasuhan, si Duque pala, nakasuhan din. Kasama nito ni Liao. Dalawa silang nag-transaction yan. Pag nakasuhan pala, pwede palang magpiyansa. Ano po ibig sabihin nun? Ang pagpapiyansa po, dalawa po yan, no, sa korte, para lang po magkaunawaan tayo. Pag nagpiyansa po, nakapagpiyansa ka, ibig sabihin, hindi ang kaso mo ay piyansable o bailable. Small time. Ibig sabihin, hindi karapat-dapat, walang bigat or mahina ebidensya. Ganun po yun, no? Kaya ka nakakapagpiyansa. Kaya ang tagal niyan, tapos humihirit pa si ano ngayon, si Dugudugugang. Si ipasok si Dick, si Dick Gordon. Humihirit pa ngayon, sana daw pati si Pangulong Duterte mahuli na diyan sa Parmali. Kung yung mga nagtransaksyon nga ang kaso nyo piansable no? Kung ang kaso ninyo piansable dito sa mga sinasabi nyo na nagtransaksyon, yung pa ang kasalanan lang ni Duterte din, alam nyo kung ano, bakit sila sinasangkot sa Parmali? May picture. Ikalawa, siya yung nag-appoint. Lahat po na-appoint po ng Pangulo. Lahat na USEC, lahat na secretary in-appoint. Pag meron po bang gumawa ng kalokohan, automatic. Dahil in-appoint mo, meron. Hindi po natin sinasabi na may ginawang kalokohan. Di pa po napapatunayan ng korte yan. Kaya lang, yung pag-aksaya na ginagawa ng ating Kongreso, yung 2 houses of Congress, Senate and the House of Representatives,
sa tingin ko hindi worth, no? Sa pag-aksaya ng pera sa pwedeng ikaso. Yung pala fianceable yung kaso. Bailable. Anong uri yan? Halimbawa to si Alice Go. Alam niyo po ba na pinili niya lang na wag magpiyansa? Bakit? Kasi pag mas gusto niya makulong, ayaw niyang makulong ng contempt sa Senate. Kasi kung hindi siya, kung magpapiyansa siya, laya siya sa korte, ibig sabihin, contempt siya sa Senate, ayaw niya, mas may tiwala siya dito sa normal na kulungan siya nakakulong kaysa sa ikukulong sa Senate. Mas wala siyang tiwala sa Senate. Pero fianceable din. Fianceable din. Hindi ko napanood si Mabilog, pero sikat na sikat si Mabilog na nasa drug watch siya, di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, drug watch yan. Pero mamaya na natin. Alam niyo po yung mga listahan, wag niyo pong gawin to na kami ang bidang mga vlogger. Vlogger lang po kami, wag niyo pong, hindi po kami ang mga bida dito. Duterte ang bida. Bakit namin ibabalita yung mga, kalimutan niyo po yung mga tungkol sa amin na mga, nanganganib ba nga? Ayaw pala namin manganib ang buhay namin, di. Matulog na lang kami sa mga bahay namin. Kayo naman, gusto niyo ba tumigil kami? Wala pong balita po, hindi po balita yan, mga pagtungkol po sa vlogger. Kalimutan, hindi po kami sikat. Hindi po kami importante. Importante po itong tinatalakay natin. Huwag niyo na pong problemahin yan kung ano mang mangyari sa amin at ano. Kung, balik lang tayo rito. Di ba? Kailaw tayo. Pagkahuli, nagpiyansa lang. Laya na. Di, wala lang pala yung kaso. Si Alice Go nga, kala mo kung, hindi ka nagsabi na to. Galit na ang lahat sa kanya. Lahat na nag-iimbestiga. Kaya kayo galit na galit kay Alice Go. Galit na galit din naman kayo kay ano. Galit na galit rin naman kayo kay Sara Duterte. Galit na galit din naman kayo kay Marcoleta. Kapwa nyo na congressman. Galit pa rin kayo. Iba na po yung kaso nyo, mga congressman. Hindi po kayo nagagalit dahil nagsisinungaling. Hindi pa kayo nagagalit dahil bratinela. Kayo po ay nagagalit dahil kayo ay mga high blood. Kayo po ay nagagalit dahil galit kayo sa mundo. May mga bata rin, galit na agad eh. Utos kasi ng amo nyo yan. Di ba? Kaya kay gigil na gigil. Kahit sino isa lang, galit sila. Okay lang sana kung sa ibang pagkakataon hindi sila galit. Kung consistent na yung galit ninyo, so hindi po totoo na kaya sila galit dahil Bratinela ang kaharap nila, Vice President na Bratinela. Hindi totoo na kaya sila galit dahil nagsisinungaling si Alice Go o nagsisinungaling si Cassie Ong. Hindi totoo na, wag niyo sabihin nagsisinungaling din si Marcoleta. Kapwa niyo na congressman, galit pa rin kayo. Ang laki po ng galit niyo sa buhay. Yun po ang dahilan. Hindi po dahil sa mga resource speaker niyo. Galit kayo dahil, hindi ko nga alam kung bakit kayo nag-iimbestiga lang kayo, galit na galit kayo. Kumakain lang ng hopya. Kumakain ng hopya. Kayo na po ang magpasya tungkol, tapusin na natin yung usapin ng hopya. May papakita lang ako sa inyo, kayo na po magpasya kung talagang may kinalaman si Franz Castro rito. Asan naman yung hopya? Aba, nawala pa yata. Asan na yun? Nabura pa yata yung hopya. Saan ba yung lintik na hopya na yan?
Teka lang, kinakailangan kong makita yan, sasakit ang ulo ko 'pag hindi ko nakita yung hopya, eh. Wala. Kukuwento ko na lang, yung hopya kasi gagalit si Marcoleta, kakain sana siya ng hopa, pagtingin niya, "Asan yung hopya ko?" Tumuturo-turo, walang sounds, eh. Tumuturo-turo. Maya-maya lumingon si maya-maya lumingon si Franz Castro, ngumunguya. Gusto ko lang pumatawa. Sabi ni Marcoleta, "Narito lang hopya sa ano bang ano 'to, bakit pati hopya ako 'no?" Nilagyan lang natin ng ano, paglingon ni Castro, katabi niya si Castro, ngumunguya. "Franz, umamin ka na." Nakakatawa kasi 'tong Kongreso, eh. Alam niyo ganyan lang yung usapan nila, humahaba 10 hours, tinignan ko, eh. Putya, paano ka manonood ng live niyan 10 hours? Daig mo pa yung pumasok sa opisina, 8 oras lang yung opisina, 'pag nanood ka ng live, 10 hours? Meron ba naghi-hearing 10 hours? Kung ano-ano nilang tinatanong, eh. Meron lang po akong ano, may tanong lang tayo. Kasi ikaw ba, saan ka nagpakulot ng pumo? Nakakulong sa inyo tapos tinanong mo kung saan nagpakulot? Okay, ang point ko lang, maski po si Alice Go, 'no, yung kinaso niyo kay Alice Go, may piyansa rin. Namili lang si Alice Go kung bakit, kung ang kung saan siya makukulong, kung sa normal na kulungan o sa Senado. Hindi rin naman siya lalaya, ba't pa siya magpapiyansa? Ikukulong din naman siya sa contempt. Pero yun po yung point ko, eh. Bakit po ilang buwan na yan kay Alice Go? Ikalawang tanong ko, dalawa lang po ba yung pogo? Porak lang tsaka yung banban? Sabi ng PAOK CC, 300 o 400, basta ganun ang pogo rito sa Pilipinas. Nung panahon ni Duterte, legal lahat. Ibig sabihin, nagbabayad ng buwis. Ngayon, meron daw 300 plus na nag-ooperate na illegal. Ibig sabihin, nakakapag-operate. Bakit hindi nyo imbestigahan yun? Paano nakakapag-operate ng illegal yung mga pogo operator dito sa Pilipinas? Wala silang interest. Ang interest nila yung doon sa banban at saka sa ano lang, dalawa lang po. Out of 400, yun lang po ang kanilang iimbestigahan. Banban tsaka tong Porak. Wala nang iba. Ay bakit wala nang iba? Bakit hindi po pwede yung iba? Yung mas malalaking pogo, bakit po hindi po pwedeng imbestigahan? Yun yung problema sa investigasyon nyo, eh. Mismong investigasyon nyo, binubudol nyo. Mag-iimbestiga tayo ng pogo pero dalawa lang. Banban lang at saka Porak lang. Ang tagal na niyan. Akala ko simula lang si Alice Go. Akala ko tapos na tayo rito, iba naman, punta naman tayo sa iba. Bakit po hindi nyo iniimbestigahan yung ibang mas malalaki? Bakit hanggang Bamban at Porak lang kayo? Kung talagang kayo ang purpose nyo, imbestigahan yung pogo. Hindi yun yung purpose nyo, di ba? Hindi yun yung purpose nyo. Pilit ninyong inuugnay si Michael Yang. Wala naman ako narinig na sinabi narinig ba kayo sinabi ni Alice Go? Ni Crazy Ong at kung sino-sino pa, pati si Roque, narinig nyo ba na kaugnay si Michael Yang? Wala rin naman. Tapos yung kapatid ni Michael Yang, putya, yung Michael Yang nga, walang kaugnayan, yung kapatid. Kahit ba may kaugnayan yun, kapatid lang yun. Alam niyo yun? Si Lau, kaya inuugnay kay Duterte kasi siya nag-appoint.
Si Lau tsaka si winarak niyo na kami, Duque. Siya nag-appoint diyan sa mga yan, eh. Etong kapatid ng inappoint na Michael Yang, kapatid na lang, uugnay pa rin kay Duterte. Ano naman kinalaman na kapatid ng barbero ng mga driver ng anak na ganyan po kawalang silbi yung ano nila, eh. Hirap na hirap. Kaya po tumatagal ang hearing ninyo. Kinwadcom nyo pa. Gusto nyo pag-ugnay-ugnayin yung mga walang kaugnayan. Yun, eh. Iugnay si Duterte sa lahat na siya na yung sa Pogo. Puta, alam ko mga inchik yan, eh. Ang big boss ng mga Pogo, dinaig pa yung mga inchik si Duterte. Pati pa Oksisi. Ang sabi, small time lang to si Alice Go. Bakit? Wala nga teleserye. Hanggang dito lang sila kay Alice Go talaga, eh. Si Cassie Ong parang ang laki-laki ba ng papel talaga? Ako tingin ko lang, unang tingin ko pa lang, hindi ko minamaliit si Cassie Ong, no? Hindi nakatapos ng high school. Siya ang may control na lahat ng Pogo sa buong mundo, buong Pilipinas. Talaga? Siya may control ng buong Pogo sa buong Pilipinas, si Cassie Ong? Kung hindi naman pala, bakit ang tagal nyo nang iniimbestigahan? Paulit-ulit. Marunong ka bang mag-inchik? Paano ka natuto mag-inchik? Tatay ko po inchik. Pati yung bakit daw may dyaryo, may nakalagay sa dyaryo si Alice Go. Proud na proud tayo pag may na-elect na mayor sa USA. Phil American. First Philippine-American mayor. Binabalita din natin. Ganon din po yun. First Phil Chinese. Dinidinay ba nila na Pinoy Chinese sila? Ano kaya connection nun? Yung meron tayong mga legislator ngayon. May mayor na yata tayo sa US. Pag pinakilala ba yan na first Filipino, American, bakit wala ba siyang parte sa hindi. Wala po nagbibintang. Ako lang po natutuwa. Teka, hanapin ko. Hanapin ko nga yun, opya ni Marcoleta. Hindi nyo pa po ba napapanood to? Anong na eh. Sino ba nagnakaw ng hopya? Yan yun. Tignan nyo. Papakita ko po sa inyo, Para po lahat ng inyong curiosity, dapat updated din tayo kahit sa mga chismis. Ito po, wala pong sounds to kasi wala talagang sounds. Pero galit si Marcoleta. Saan ba hopya rito? Pati ba naman hopya ko may tinuturo siya. Ano nangyari rito sa hopya ko? Pati ba naman hopya ko tinitira dito? Ayan na, lumapit na wala yung parte na nakita ng umunguya. Pangit tong na to, nakat. Maganda yung pinakita si Castro eh. May ibang video, kasi katabi niya, ayan si Castro. Sa ibang video, titingin yan eh. Si Franz. Franz, tingin ka na Franz. Huwag ka na mahiya. Wala. Tinuturo-turo. Ayun, tumingin. No? Di ba? Yun lang po yan. Trending po yan kaya natin pinag-usapan para hindi naman kayo nahuhuli sa trend.
kahit ba gano'n lang 'yun, gano'n po 'yung dinagdagan lang natin kasi sa trending, nasaan yung hopya, eh, lumingon si Castro. Kaya ako natatawa, sakto, eh, ngumunguya pa si Castro. Yun lang po yun, hindi po mahabang usapin yun. Yung mga tao na lang po, yung mga vlogger na lang yung naglagay mga wala kasing sounds, eh. Pinapatay po nila yung mga ano, yun yun ang ibig sabihin nung hopya, para hindi lang po kayo mahirap naman yun lahat araw-araw tayo nakatutok sa balita tapos pagdating ng mga trending hindi natin alam. Okey, isa pa po 'tong balita na 'to, ayan 'no, ang tanong ko nga po, bakit po nakapagpiyansa, 'di ba? Umaangal nga si Gordon, eh. Kasi 11 billion daw ang ninakaw, nilaw. Alam niyo po, eto, real talk po tayo, kung totoo yung sinasabi ni Gordon, 50 million pesos lang, natatandaan ko yan kasi usapin niya nung plunder case po ni ano, ni Erap. 50 million, ay ano na po yan, non-bailable na. Kasi plunder. Plunder is non-bailable. So, ibig sabihin, hindi po plunder ang kinaso diyan kay Lau. Yun yung problema, eh, 'no? Kung pakikinggan mo yung mga katulad ni Gordon na namuno sa investigasyon na niyan ng 7 months ba o 11 months? 7 months. Eh, parang, ang laki-laki kasi 11 billion, eh. O talagang pasok sa plunder yun. Pero 'pag kinasuhan na talaga ng ombudsman, nagkaso po ombudsman, eh. Eh, bailable pala. Small time lang pala. Dapat po, ang point ko lang dito, dapat yung tagal ng pag-iimbestiga, kunwari kung bailable naman palang magiging kaso niyan, dapat 1 or 2 ano lang, okey na. Pero yung pinahahaba natin, eto na naman kasi nauulit na naman kila Alice Guo. 'Di ba nagsalita na nga si Quezzo? "O Quezzo, asan yung sinasabi mo na dapat ang iniimbestigahan niyo na yung mga boss na, mga big boss na ng ano, ng, Pogo. Hindi ka pala pinakikinggan din, eh." So, ang point ko, sayang. Sayang yung ginugugol ng panahon, maliitang kaso lang pala yung isasampa sa kanila. Hindi po yung pinalalabas ngayon sa Kongreso, hindi po yung sa tingin niyo ba makakasuhan niyan si Cassie Ong ng malaking kinalaman talaga niyan? Bakit hindi maiharap yung ninong hanggang ngayon? Yung sinasabi niya ninong niya. Hindi natin maintindihan kung ano yung tunguhin, eh, basta ano po yung makikita niyo 'pag napalabas ninyo nagsisinungaling? Si Cassie Ong at saka si Alice Guo. Wala rin, fianceable pa rin. Yun yung point ko, eh. Hindi kaya nag-aaksaya lang tayo ng panahon sa mga hearing-hearing na 'to para lang makilala si Jerbil? Pangalan pa lang Jerbil, eh. Parang yung ano natin 'yan, eh, yung kaya natalo si Nesty, kasi pinangalan Nesty hindi Milo. Eto Jerbil, takaw siguro niyang bata na 'yan 'no, si Jerbil 'no? 'Di ba Jerbil ano 'yan, pagkain ng bata? Yung nasa boteng maliliit? Tama ba, may pagkain bang gano'n? Jerbil. Malamang diyan pinangalan 'yun, eh. Okey, punta po tayo rito sa iba pang balita. 'Yan, maganda naman yung mga iba pang balita. Teka lang.
Hindi ko maintindihan talaga, eh. Alam mo yung ano, eh, 'no, yung mga ngitian ni Dan Fernandez pagka nakikita kong kausap si Kaseong, talagang ibang klase rin, eh. Nawala na yung mga kodigo ko. Eto pa po ang iba pang balita. Nahuli na rin po itong kapatid ni Michael Yang. Kita niyo, 'di ba? Sa Rappler, ang tindi, oh. Michael Yang's brother arrested as house links him to Pogo and drugs. So yung house, tignan niyo po, yung House of Crocs, nililink siya sa Pogo at drugs. Etong kapatid ni Michael Yang. Mas matandang kapatid. Okay. Pero sa opisyal na bakit siya hinuli, ito po yung opisyal na pahayag nung siya hinuli. The Immigration Bureau shares a video of the arrest of young Jack Jansin, brother of former presidential economic advisor Michael Yang. He was apprehended at Yatri on Thursday night due to immigration violation. Kung pakikinggan pa natin, kung babasahin pa natin sa ibang balita, yung ano yung kanyang violation na immigration, undesirable alien. No? Undesirable alien lang. So, ibig sabihin, sinerch po natin, kung undesirable alien ang sinasabi, i-deport lang po. Hinuli para mapadeport. Kasi walang kaso, eh. Kaya nga hinahanap ko, eh. Ang laki-laki. Sabi nga, house, inuugnay siya sa Pogo at drugs. Inuugnay lang. Inuugnay ng salitaan. Pero kung walang ebidensya, kung hindi siya Pilipino, hindi mo siya pwedeng undesirable alien lang. Tinignan ko kung ano yung ginagawa sa undesirable alien, ipapadeport lang. Undesirable ka, eh. Bawal ka rito sa Pilipinas. Yun lang po. Pero kung pag-usapan, yun po yung ugnay niya, eh. Yun po yung ugnay ng Pogo, droga, Michael Yang through Duterte. Kasi picture, hindi umubra yung ano nila, hindi umubra yung kanilang picture, eh. Kasi may picture din si BBM, eh. Di ba? Alice Go, may picture kay Duterte kaya involved. May picture din si BBM. Hindi po pwede, nagpa-picture lang sa akin yan. Di kahit hindi na sumagot si Duterte, hindi na nila pwedeng ikatwiran yung picture. Kaya may ugnayan. Kaya inuugnay naman nila itong Michael Yang, kapatid ni Michael Yang, hindi si Michael Yang, kapatid. Ang may ugnayan, tapos kapatid siya ni Michael Yang, si Michael Yang ay dating advisor. Grabe talaga, no? Anlayo po, no? So lahat ito, pagkasuhan na talaga, wala naman talagang mabigat na kaso. It's either hindi talaga nakakuha ng mga ebidensya sa buwan-buwan. Kasi kung pakikinggan mo sila, parang mga pinakamasamang tao na sa sunod lang kay Santanas itong si Alice Go. Kung sa haba ng pero pagdating sa kasuhan, fianceable pala. Hindi po obra sa korte yung mga sinabi ni gano'n, sinabi ni ganyan. Ngayon, PNP pa po. Nabalitaan niyo ba? Iniimbestigahan lahat ng former PNP chief. Kasi nabanggit sa usapan. O nabanggit na may sa intel community na meron daw, alam niyo, sa totoo lang, usapan lang sa intelligence, alam ng buong Pilipinas, eh. Ito lang po ang gobyerno na confidential, alam ng buong Pilipinas dahil nilantad ng mga House of Representatives.
kung paano ginagastos yung confidential fund ng Vice President lang, hindi ng presidente, hindi confidential ng DOJ, hindi lahat. Kakaiba talaga 'tong ano na 'to, kakaiba talaga 'tong gobyerno na 'to, 'no? Oh, pinaka-worst talaga, eh. Speaking of worst, inamin po nila, inamin po ng DA, malulungkot kayo, eh. Ito po ang sinabi ng Department of Agriculture. Sabi ng, kanilang, si Tio Laurel. Tio Laurel ba 'to? Eto po, anong pangalan nito? Iba yata yung Tio Laurel. Alam ko ano 'to, eh. Okey. Nanindigan ng Department of Agriculture na kayang ibaba ang presyo ng bigas sa 29 to 32 pesos kada kilo. Palakpakan naman natin, kaya pala, eh, 'no? Kaya nilang ibaba, presyo ng bigas kayang ibaba sa 29 to 32 kilo ayon sa Department of Agriculture. 'Pag mga ganyan po, papalakpakan natin 'yan kahit 'yan po ay ano, kahit 'yan po ay, tingin natin palpak 'tong gobyerno 'to, pero 'pag may mga announcement na ganyan, palakpakan natin 'yan. Kaya daw nilang ibaba ang presyo ng bigas sa 29 to 32 kilo. Palakpakan natin, galing. Bilib ako sa DA. Kailan po? Ngayon, ngayong bago magpasko siguro? Hindi kasi kapos na, baka sa 2025. Hindi rin, hindi rin? Kailan? Baka sa second half ng 2025, second quarter. Hindi pa rin, sa 2028 daw. 2028? Teka muna, hindi na kayo ang presidente nun, Sa 2028 po, so inamin na po nila na hindi bababa ang presyo ng bigas hangga't sila ang nakaupo. Yan po ang pinakamalaking kalokohan sa lahat, no? Worst talaga, eh. Ipinangako na nila sa 2028, bababa ang presyo ng bigas. Hangga't sila ang presidente, hangga't ito ang presidente, hindi bababa ang presyo. Pag iba na ang presidente, may katotohanan nga. 2028, si BBM hindi na po presidente, bababa na yung presyo ng bigas. Makinig ka kasi, Alonso. Hindi naman ngayon bababa, eh. Sa 2028. Yan po ang nakakalungkot na sitwasyon natin, no? Lahat po ng mga pinag-uusapan dito, kaso-kaso, kaso-kaso, wala po, eh. Sa totoo lang, observation pa lang po kay BP Sara. Pinoproblema na nila. Observation pa lang po ng ano, inobserbahan ka pa lang di. Wala pong kakaso-kaso diyan. Nagsalita na rin po ngayon na yung, Supreme Court na hindi po puwedeng magpataw ng, parusa yang, COA na yan. Kaya hindi po, tama po yan sa 2028 kasi hindi na sila presidente. Doon lang may chance na magkaroon. Alam niyo po, hindi po porket sila yung congressman, bubuwagin niyo na. Di lalo na kung walang congress, sino magche-check diyan sa presidente? Sige, sabihin natin ngayon, buwagin ng congress. Di malaya na sila lahat. Nasa presidente na lang lahat kung anong gagawin niya. Di nga mapaliwanag yung ang babaw po ng mga pinag-uusapan. Ibig sabihin, kanina ko pa pinupunto to, kung matagal na pinag-uusapan na pinalalaki nyo lang, tapos pag kinasuhan, fianceable, bailable, nag-aaksaya tayo ng oras, mga congressman at mga senador. Trabahuin po ninyo yung talagang makakatulong. Hindi po si BP Sara, ulitin ko lang sinabi ni BP Sara, hindi po si BP Sara ang problema ng Pilipinas. Si BP Sara po ang inaatupag ninyo. Yung ginagawa ninyo ngayon, panay pagbabalik sa nakaraan. Nakaraan na nga, eh. Hinangaan na po si Pangulong Duterte. No amount ng paninira ninyo sa war on drugs, babaliktad pa ang mga Pilipino. Bakit?
Eh, mas gusto namin, sabi nga ng nadulas na si Abalos, 7 out of 10 crimes ang dahilan droga. Ang sagot naman ni Toyo, ni Boss Toyo, bumalik na po ang droga. Hindi nyo po masisiraan na si Pangulong Duterte. Hindi nyo naman balakasuhan. Bakit hindi nila balakasuhan? Kasi masisira yung kaso nila sa ICC. Pag kinasuhan po si Pangulong Duterte dito, wala na po yung kaso nila sa ICC. Bakit? Eh ganun po talaga. Ang makapangyayari itong kaso dito sa local. Bago po maging international yan. Ibig sabihin, kinikilala nila na may umiiral na batas dito. Kinasuhan nga eh. 'Di ba? War on drugs. Tignan niyo naman po yung record. Ano po gusto ninyo? Nasa na si Kerwin Espinosa? Espinosa ba? Kerwin Espinosa. Ito po ay umamin na drug lord. Laya na. Ngayon panahon ni BBM, umamin drug lord, laya. Nasa drug watch list ni Pangulong Duterte. Star witness ng Kongreso. Panahon ni Duterte, namamatay yung mga drug lord. Papipiliin nyo yung mga Pilipino? Ano mas gusto nila? Yun pala. Yun pala yung gusto ko. Ano mas gusto ng Pilipino? Yung lumaya yung drug lord? Panahon ngayon, nakakalaya yung drug lord. Nakakalaya hindi drug lord si De Lima, pero yung kaso niya may kaugnayan sa drugs. Or yung namamatay yung drug lord. Kahit sinong matinong Pilipino, anytime, mas gusto nila yung namamatay yung drug lord kaysa napapalaya yung drug lord. Pero sa mga hindi matitinong Pilipino, galit pag lumalaya yung drug lord. Hindi naman pala. Lagi naman pala silang galit. Kaya hindi po nyo sasabihin na binabastos kayo. No? Kayo, sa Kongreso, hindi nyo po pwedeng sabihin na binabastos lang kayo ni BP Sara. Sanay lang kayo na balutobain. Kaya nga, long tradition niya na igalang yung president at vice president kasi hindi kayo aatrasan ng president at vice president. No? Yung po ang bakit po may long honored tradition na wag busisiin ang budget ng presidente at vice president? Kasi hindi kayo aatrasan ng presidente at vice president eh. Ngayon, na-realize po ninyo, kayong mga congressman, nakakatatlong pahiya na kayo. 3 beses nyong gustong iharapin si Sara Duterte, 2 beses kayong hinarap. Kahihiyan lang ang inabot nyo. Yun kasi yun. Bakit hindi napapahiya sa Vice President? Singit na natin si Lenny. Bakit hindi napapahiya sa mga nagdaang Vice President kahit kay Noli Castro? Hindi nyo naman kasi sinasalang. Papayag ba yung Vice President na mabastos siya? Siyempre hindi. Mas magaling sa inyo yung Vice President. Sino napapahiya? Kayo. Kasi binibintang nila ngayon, pinapatay yung mga drug lord. Tanungin niyo yung taong bayan. Hindi nyo na masisira yung war on drugs. The Filipino peoples are longing na mabalik yung dati. Mabalik yung kapayapaan. Mabalik yung walang pangamba. Kayong mga OFW, panahon ni Tatay Digong, payapa kayo, hindi kayo nag-iintindi, may dalaga kayong anak, nag-aaral, hindi nyo iniintindi. Ngayon, kabado kayo lagi. Stress ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Habang ang presidente nyo,
naghanap ng susunod na konsyerto, nagpaplano kung sino ang susunod na magkokonsyerto sa Malacanang. Diyan na nabuhay yung ano natin. Itong administrasyon na to ay administrasyong ayuda, pa-concert, paayuda, pa-concert, at pangungutang. Ilulubog tayo katulad ng tatay niya. Mana-mana lang eh. Ilulubog na naman tayo sa utang. Pa-concert, pagbigay ng ayuda, at lahat ng yan ay popondohan ng utang. Maraming salamat, Miss Gatcha, sa 9.99 pang kape buds. Utang lang. Babaon tayo sa utang. Walang pandemya. Mas malaki pang inuutang natin kaysa may pandemya. Tanong ni Abante raw, bakit si Lenny walang CIF? Bakit yung ibang vice president meron? Hindi niya alam gamitin, hindi niya